Okay, how consistently do you practice your trading strategies? Bago yan, sagot lang muna tayo ng comment. Sabi niya, delikado yan. Matatalo ka ng 100%, mananalo ka ng 75%. So, yan guys yung sinasabi ko na huwag kayong mag-expect ng 100% winning rate sa trading. Ang trading, meron talagang talo yan, hindi yan mawawala. Kasi kapag ang mindset nyo is manalo lang, it will prevent you from accepting losses as normal part of trading. And once na ma-experience nyo na matalo sa trading, it can lead to frustrations and disappointments. Then, ang gagawin nyo, itatry nyo recover ang losses nyo by overtrading. You will trade based on your emotions, you will make decisions na wala na sa trading plans nyo, na wala na yung strategies nyo. Pindot na lang kayo ng pindot sa kagustuhan nyo na manalo. Kaya lagi ko sinasabi na accept losses. Lagi ko yung binabanggit sa mga videos ko kasi dyan nagsisimula ang frustrations na gusto nyo na mag-quit ng trading kapag puro na lang kayo talo. So, bago kayo mag-quit, balik muna tayo sa topic. Gaano kayo ka-consistent sa pag-aaral nyo ng trading? Kayo ba yung tipong may alam na strategy, then buong araw, wala na kayo ibang ginagawa kundi mag-practice? Kada oras, practice kayo ng practice sa demo, kakain, maliligo, tapos balik ulit. Maghapon na kayong nasa market para practicein yung strategy nyo. Ganyan kayo kaseryoso sa pag-aaral nyo, as in sobra yung dedication nyo sa pag-aaral ng strategy nyo sa trading. Sabi nga nila, consistency is the key. Pero para kasi sa akin, being consistent, hindi ibig sabihin na maghapon ka sa market para aralin mo yung strategy mo. Kahit sabihin mo na nasa demo ka lang nagpa-practice. It's like, kapag nag-gym kayo, hindi naman kayo maghapon nag-exercise, diba? Or nagbubuhat. Umaga hanggang gabi, exercise lang kayo na exercise. Hindi siya ganon, diba? Usually, ang sinasabi ng mga fitness coach nyo is 1 to 2 hours kayo sa gym, pero dapat consistent ang pagpunta nyo. Hindi na-advise na maghapon kayo sa gym para magbuhat kayo or mag-exercise kayo. Kasi it can lead to fatigue and muscle strains. Of course, muscles need time to recover kasi if exercise lang kayo na exercise, nakaka-burnout din yon. Same with trading. Maging consistent lang kayo sa pag-aaral nyo ng strategy nyo, like 1 to 2 hours every day. Depende sa inyo. Gusto nyo 4 hours. So, basta bigyan nyo ng limit. Hindi yung maghapon kayo sa market para mag-practice ng strategy nyo. Kasi kahit anong strategy pa yan, hindi nyo yan makikitaan na 100% winning rate maghapon sa market. Magpe-fail at magpe-fail ang strategy nyo, hindi nyo yan mapaperfect. Kaya, hindi lang strategy ang dapat nyong practicein. Discipline number 1, especially if nasa quick time frames kayo. Risk management, emotions, mindset, and marami pang iba. Huwag kayong masyadong nagko-concentrate sa pagpapractice ng strategy ng buong araw. Kasi if maghapon kayong nasa market to practice your strategy, para nyo na rin pinapractice yung sarili nyo na mag-trade the whole day. Pinapractice nyo ang overtrading sa market. Which is, hindi ko ina-advise yun. Di ba sabi ko, mag-trade lang kayo once or twice a day. That's it. Kahit quick time frames pa yan, you should practice trading once or twice a day. So, ang tanong, paano namin pa-practicein ang strategy if not whole day kami mag-aaral? Alam nyo ba na ang bawat strategy may oras yan kung kailan sila effective? Hindi ko sinasabi na 100% effective pero may oras na mataas ang winning rate niya. So, yun ang kailangan nyong alamin kung anong oras yun at dun kayo mag-practice. Depende kasi yan sa strategy na alam nyo. Iba-iba kasi tayo ng strategy. So, alamin nyo if yung strategy nyo is effective ba during bear or bull market, ranging market, volatile market. Let's say, yung strategy nyo is more effective in volatile market. So, look for assets or pair na volatile siya. And yung oras. So, dun kayo sa oras na yun mag-practice. 1 to 2 hours practice lang, tapos bukas na ulit. Balik ulit kayo during those times kasi hindi naman lagi is volatile ang market. May oras lang yan. So, alamin niyo yung oras na yon, then dun kayo sa oras na yun mag-practice. Maging consistent lang kayo mag-practice sa mga oras na yon. So, yun. Depende yung sa strategy na alam nyo. May mga oras din kasi yan. Hindi yan maghapon kayong nasa market.
Kasi kahit maghapon kayo mag-practice, kahit demo pa yan, hindi nyo yan makikitaan ng lagi kayong win sa strategy na yan. May stress lang kayo, mababurnout lang kayo kaka-practice. Tapos, kapag natalo kayo, sasabihin nyo, bakit ganon? Sobra-sobra yung effort nyo sa pag-aaral ng trading, maghapon kayo nag-aaral, pero bakit talo pa rin? So, yon, consistently practice your trading strategies but set your limits and boundaries.